So mga sangkay, talagang medyo nakakakaba itong nangyayari ngayon mga sangkay sa ating mundo regarding po dito sa mga sigalot ng mga bansa. At ito na nga mga sangkay, itong bansang Russia, ang number 2 pagdating po sa military forces sa buong mundo, nagparamdam na po. No? Nagparamdam na po mga sangkay laban po sa Japan. At may ginawa nga po sila ngayon, at ito po ay pag-uusapan po natin. But anyway guys, bago tayo mag-umpisa, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito. Mga sangkay, pag-usapan po natin itong geopolitics, international, itong mga nangyayari ngayon ng mga sigalot ng mga bansa sa buong mundo. Mga sangkay, syempre, andyan po yung Russia, laban po sa Ukraine, Israel, against Iran, at ito mga sangkay, syempre, kasama po tayo sa mga tensyon na iyan. Andyan po yung China against Philippines, China against Taiwan, Japan against China, ano pa ba? Itong North Korea, laban po sa South Korea, India against Pakistan, at India against China. So, napakarami mga sangkay, gulo sa ating mundo ngayon na sabi pa nga, malaki ang potensyal ng mga ito na magdala po sa ikatlong digmaang pandaigdigan na sana wag po muna ngayon. Pero kung ano man ang mangyayari, kailangan lang po talaga natin maging handa mga sangkay. Kasi na lahat naman ng ito ay nakapropesiya na po sa Biblia. In the last days, magkakaroon po ng mga sigalot ang mga bansa, rumors of wars, mga digmaan sa iba't ibang panig ng ating mundo. At ito po ay nangyayari mismo sa panahon natin ngayon. And actually guys, matagal na po itong nangyayari. Dumaan na po tayo sa World War I, World War II, Cold War, Vietnam War, Korean War, and many more mga sangkay na digmaan na naganap sa ating planeta. Kumbaga, ang mga propesiya na kasulat sa Biblia ay patuloy po na natutupad. And right now guys, medyo, kumbaga, delikado lamang po itong sitwasyon kasi mayroon po malaking posibleng mangyayari kung hindi po ito mapipigilan ngayon mga sangkay. Ito po yung digmaan na pwede pong umabot po sa all-out nuclear war. So hindi na po ito basta-basta ngayon mga sangkay na digmaan. Hindi po katulad dati na mano-mano lang, di ba? Ngayon, ito yung balita. Ang Russia nagpaputok mga sangkay doon po sa Sea of Japan. Ngayon, ano ang posibleng mangyari dyan? Ang malupit pa dito mga sangkay, kasama daw po nila ang China. So isipin nyo kung ano ang meron sa China at Japan, meron po yan silang sigalot mga sangkay na hanggang ngayon may pinag-aagawan din po silang teritoryo. Ito po ay ang tinatawag na Senkaku dyan po sa malapit sa Japan. So ngayon, nagpaputok daw po itong Russia. Kasama daw po dito ang China. Ano kaya mangyayari mga sangkay? Kung titingnan po natin ang top 10 powerful countries in 2025, makikita po natin na pumapangalawa ang Russia. Pero sila po yung number 1 mga sangkay pagdating po, kung hindi ako nagkakamali, pagdating sa kumbaga kabuuhan, sinasabi ng iba na sila daw po yung may kapasidad na maging number 1. Pero dito sa ranking of nations, mga sangkay, number 1 dito, United States. Ang Amerika po, mga sangkay, siyempre, kaalyado po ito ng Japan, Pilipinas, Israel, NATO forces, mga sangkay. Ngayon, meron po silang 2.1 million na total military personnel. Grabe, no? Sobrang dami. Ilan lang ba yung sa Pilipinas, mga sangkay? Ang bihira. Pumapangalawa, yung Russia. Ang Russia po ay mayroon pong
3.5, ito sa US 2.1 million. Dito sa Russia 3.5 million military personnel. So ganyan po kalakas itong Russia, mga sangkay. Maliban pa po yan syempre sa kanilang mga high-tech na mga kagamitang pandigma. Ayun nga po sinasabi nila, mga sangkay, na mas nakalalamang daw po itong Russia. At pagdating po sa nuclear, naglalaban po itong US at Russia, mga sangkay. Pumapangatlo itong China. Ang China po ay mayroong 3.1 million na mga kasundaluhan. Ganyang kadami, mga sangkay. Kaya nga po sinasabi nila na, naku, pag lumaban ng Pilipinas, ano na lang ang gagawin ng ating bansa? Kung sabay-sabay po na uutot ang China, talagang yari ang Pilipinas. Diba? Sa sobrang dami nila kawawa po talaga. Hindi nga tayo nakaabot ng, kung hindi ako nagkamali, hindi pa tayo nakarating ng 500,000 na military, diba? Yung India ang malala, mga sangkay. Tingnan nyo po, ang India, ito po yung pumapalag sa China. Kaya nga po, ano sila laban na laban po sila sa China Pinapalagan po talaga nila kasi meron po silang military na 5.1 million total military personnel. Ganyan po kadami. Gusto nyo mariman. Maliban pa po yan, mga sangkay, sa mga high-tech nilang kagamitang pandigma. Ang Pilipinas, para po sa inyong kaalaman, sa India po bumibili ng ibang kagamitan, kagaya po ng mga missile, hypersonic missile. Yung BrahMos, mga sangkay, galing pa po yan India. At meron pa po silang bibiling sa India, isa po sa mga mabibilis na mga missile nila. Kasi ngayon meron pong modernisasyon pagdating po sa mga kagamitan ng pandigma natin. So ayan, mga sangkay, ito yung kumbaga top 4, top 5, South Korea, top 6, UK, France, top 7, top 8 yung Japan. Yung Japan po, konti lang, mga sangkay, yung military nila, 328,000 lamang. Pero, tandaan po natin, ang Japan, napakalakas, mga sangkay. Hindi na po natin kailangan pagtalunan yan. Malakas po ang Japan at delikado po silang kalaban. Kaya naman, ang China, ginagamit po nila ang Russia ngayon kasi hindi nila kaya makipag-angasan sa Japan Pinapalagan po sila ng Japan kasi syempre, may mga kagamitan pong pangdigma iyan. At saka, sanay na sanay po yan, mga sangkay. Kumbaga, magagaling yan sa taktika ng digmaan. Isipin nyo, kinalaban po yung Amerika at that time during World War II. Ngayon, mga sangkay, may ginawa itong Russia. Nag-conduct po sila ng missile drills. Ang matindi nun, hindi po doon mismo sa kanila. Lumapit po sila, mga sangkay, dito sa Sea of Japan. So talagang ginagalit po nila ang Japan. Mainit po ang ulo ng Japan sa China dahil po sa ginagawa ng mga Chinese sa West Philippine Sea or South China Sea. No? O ngayon, mga sangkay, ito ang nangyari. Tingnan po natin yung update tungkol dyan. Marimar. Nagsagawa ang Russia ng missile strike exercises sa Sea of Japan. Nagpakawala ang kanilang sasakyang pandigma ng isang Vulcan anti-ship cruise missile. Habang dalawang grupo ng missile boat strike ang kanilang ginamit para sa locked-in targets. Ayon sa TASS State News Agency, gumamit din ang 4 na Mosquet cruise missiles ang Russian strike team. Habang naglunsad ng isang Onyx anti-ship missile ang combat crew ng Bastion Coastal Missile System. Layo ng nasabing pagsasanay na magkaroon ng koordinasyon ang Pacific Fleet ng Russia gamit ang iba't ibang puwersang pandagat nito. Okay, so yun ang ginawa ng Russia. At ayon po sa report, mga sangkay, kasama nila dito yung China. So, alam nyo, kapag hindi po talaga mag-iingat ang lahat, mga sangkay, posible po talaga ditong magkaroon ng pagputok ng digmaan. Buti nga, mga sangkay, itong si Donald Trump ngayon,
kinakaibigan po yung Russia. So, nakaraan lamang, nagpasalamat pa po si Putin sa kay Donald Trump ang sangkay kasi okay daw po nakausap. Kumbaga, hindi po nagkakaroon ng hype ang possible World War III. Ngayon, ito mga sangkay, yan o, daming balita. Russia, nag-conduct daw po ng joint strike drill in Sea of Japan with warships, missile systems. Yan po yung kanilang ginawa mga sangkay. O ito pa, napakaraming balita dyan mga sangkay na itong Russia nga po, tila baga ginagamit po nitong China para po pambala nila mga sangkay dito sa laban po sa Japan. Kasi ang Japan pumapalag sa China eh. No? Ngayon, ano ang magiging response dito ng Japan mga sangkay na ginawa ito ng Russia sa mismong karagatan po nila? Ano sa tingin nyo? Pwede ba itong pagmulan ng mas matinding sigalot? Kasi hindi din naman magpapaano dito yung Japan, mga sangkay, di ba? Buti nga ngayon eh, medyo kalmado yung kalmado yung girian ng Japan laban po sa North Korea. Kasi way back 2023, masyado po mainit ang kanilang sagutan mga sangkay ng kanilang mga puwersa. Ngayon, ang Japan, kung noon may sanction po sa kanila after World War II, ngayon tinanggal po yun ni Biden, pwede na po sila magpalakas ng puwersa. Kung papansin niyo, bakit 300,000 lamang po yung puwersang militar ng Japan? Kasi tinigilan po sila magpalawak ng kanilang puwersang militar. Ngayon po pwede na mga sangkay. So baka magulat na lamang po tayo, umabot ng 1 milyon ng mga military na. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.